kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ngayong gabi sa investigador, mga pinaghihinala ang big-time pusher ng drogang cocaine. May mga koneksyon daw sa ilang bigating politiko at maging taga-showbiz? Sabi niya sa akin, hindi siya natatakot makipag-usap dahil pinagmamalaki niya na marami siyang koneksyon at hindi siya kayang banggain. Meron kaming authority para mag-search dito sa bar mo ng shabu or any dangerous drugs. Okay? Ang dami eh. Ma'am, binabas. Ma'am po. Kaya tama, injection. Sa kabayo po. Kabayo ka ba? Kabayo ka ba? Hindi po. O kaya nga. Magandang gabi po, ako si Mike Enriquez at ito ang investigador. Huwag kayong bibitiw dahil ang mga kwentong isinusumbong niyo sa amin, hindi namin tatantanan. Big-time dealer ng cocaine kikilalanin, pagsasagawa ng transaksyon aalamin, at koneksyon di umano sa mga bigatin tutukuyin. Ito ang mga impormasyong aming hahalukayin. Magandang gabi po. Kumpirmadong naaresto sa Hong Kong ang anak ni Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na si Congressman Ronald Singson ng 1st District ng probinsya. Ang kaso ni Congressman Singson may kaugnayan sa iligal na droga. Kamakailan naging laman ng mga balita ang umano'y pagbibitbit ng ilegal na droga sa ibang bansa ng isang kilalang pangalan sa negosyo at politika. Dahil dito sinampahan ng kaso sa Hong Kong ang kasalukuyang mambabatas ng Ilocos Sur na si Congressman Ronald Singson. Si Congressman, doon siya na-captured sa, sa Hong Kong. Siya naman, sila dito, ang transaksyon nila. Ito, kaya hindi namin tsaka isa pa, iba yung sitwasyon ng dalawa eh. Ipatol, binabalidate pa lang natin yan. Sa bibig na rin mismo ng mga otoridad ng galing. Ang taong kasama raw ni Congressman sa video, isang kilabot na dealer umano ng cocaine sa Pilipinas. Oh no! Halos 4 na buwan ang nakalipas, isa pang big-time dealer daw ng cocaine ang binanmanan naman ng mga otoridad. This all started, may lumapit, informants to us na nagbibigay ng information regarding na may naghahanap ng buyer for cocaine. So we tried to set up with the help of an informant na magkaroon ng bypass operation. Personal na nakipagkita ang mga agent ng National Bureau of Investigation o NBI sa isang pampublikong lugar. Dito raw nila isasagawa ang malakiang transaksyon ng cocaine sa tinuturong sospek. Sa pinag-usapang lugar at oras, dumating ang isang magarang sasakyan na lulan ang target ng mga operatiba. Ang sasakyan ng subject ay isang black expedition na may plakang EIO 928. Ang numero sa plaka ng sasakyan, naispatan ng aming kamera, nakarehistro sa isang nagngangalang Arthur Olarte. Siya rin ang suspect ng mga operatiba ng NBI. Is connected with the Presidential Anti-Smuggling Group. Is engaged in export-import business. This is the first time na nag-crop up yung pangalan niya. Okay, that is engaged in drug trafficking. Pati nga ba pagbebenta ng ilegal na droga kasama sa mga business agenda niya? Napagkaharap-harap ang mga operatiba at ang sospek, business deal kaagad ang napagkasunduan. Ang transaksyon ay bibili kami ng 1 kilong cocaine sa halagang 500,000 piso. Malaki-laking discount daw ang nakuha nila dahil ang totoong halaga raw ng mga nasabing kontrabando hindi raw bababa sa 5 milyong piso. Yung cocaine mura lang dito kasi we don't have a market. Walang masyadong buyer, walang masyadong customer. At tulad ng sinamang negosyante, sinuguro raw ng suspect na susunod sila sa usapan. Sabi niya sa akin, hindi siya natatakot makipag-usap dahil pinagmamalaki niya na marami siyang koneksyon at hindi siya kayang banggain.
Bagaman ang negosyante may utang pa ring pagbabayaran. Habang inihahanda na ng suspect ang kanilang business deal, ang mga operatiba ng NBI Reaction, Arrest, Interdiction, Deletion o RAID, ikinakasa naman ang operasyon para makumpiska sa kanya ang mga hinihinalang illegal na cocaine. Nang maikasa ang plano at maiguhit na ang mga estratehiya, pumaspas ang mga operatiba papunta sa target area. Sa isang mamahaling hotel ang napagkasunduan lugar ng kanilang pakikita na unang dumating ang mga operatiba. Ang iba sa kanila pumosisyon na sa iba't ibang pwesto. So in an entrapment operation, you have to place yung mga agents in different, strategically dun sa target area para ma-monitor yung drug deal. Okay, so they have to post like drivers, parking boys, to safeguard yung undercover, and at the same time, they can see what's going on. Habang naghihintay ang mga operatiba, kapansin-pansin naman ang umano'y sasakyan ni Arthur Olarte na nakaparada sa basement ng hotel. Ayon sa informante, hinihintay daw ni Olarte ang mga taong may bitbit umano ng ibebentang cocaine. Sinabi niya kasi sa akin na pagpipilian niya ako kung ano ang magandang klaseng cocaine, yung hindi basa dahil karamihan daw sa stock ay basa. Hindi naging madali ang pagmamanman ng mga operatiba. Halos 5 oras bago lumutang ang pakay na dealer daw ng droga. Nung bumaba kami ni may napansin akong pumarada na isang black Nissan Salta na may plakang XEN 748. Lumapit kami, dalawa doon, pinakita lang namin yung pera sa lulan ng kotse. Sinabi niya sa amin babalik siya kaagad para dalhin na ang basura. Dalawang babae ang napataang sumakay sa sasakyan ng suspect. Ayun, yung babae. Sumakay na yung babae. Sumakay na yung babae. U-turn siya, babalik doon. Ayan, may delete yung babae. Babalik. Ayun, may sumakay. May sumakay na bata, kaya lang kami. May sumakay na bata. Pero maya-maya pa, muling nakita ng mga operatiba ang isa sa mga pasahirong babae. Ano kaya ang papel niya sa taong katransaksyon ng mga operatiba? Quiet. Sama ka. Ilan taon ka na? 19 po. Pasyente po ng kuya ko yun sa rehab dati. Paglilinaw ng babae na itatago natin sa pangalang Tina, wala raw siyang kinalaman sa umano'y illegal na transaksyon ni Arthur Olarte. May inala na kasi ako na yung kahon na yun may laman eh. Kasi natatakot nga ako eh. Nawala na po yung bag. Yung kahon. Yung kahon po. Nagtaka nga po ako bakit po ginamit niya yung bag ko. Ang impormasyong ito unti-unti namang nagbigay linaw sa hokus-pokus ng minamanmanang sospek at ang umano'y dealer. Hintayin na lang natin yung isa pang parating at makipag-coordinate na lang tayo dito sa security. Susunod, mga dealer ng cocaine, bigatin! At maya-maya po, mga big-time dealer ng droga, may koneksyon nga ba sa mga politiko at artista? I feel very bad